This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Bakit palagi ka na niyang kinakausap? Bakit may lambing na ang tawanan yung dalawa? Bakit nagkakatanungan na kayo kung kumain na ang isa't isa? Bakit may good morning messages na? At higit sa lahat, bakit sa tingin ko, gusto ka na rin ng crush mo? Hello mga kaakit-bakit, welcome ulit sa ating podcast na The Bakit This Podcast. At ngayon nga, ang ating tatalakayin ay tungkol sa bakit sa tingin ko gusto ka na rin ng crush mo. Sa tingin ko kasi maraming mga mixed signals na nangyayari sa inyong dalawa kaya ka nandito ngayon. Kaya naman susubukan nating talakayin kung bakit sa tingin ko gusto ka na rin ng crush mo. Siyempre mahirap i-figure out sa una lalo na kung hindi sila open about it, pero may mga signs na makakatulong sa atin makadetermine kung may interest ba talaga sila sa'yo. Ang unang sign na sa tingin ko kaya interesado na rin siya sa'yo kapag nagbigay siya ng oras sa'yo. As in yung bigay na gumawa siya ng oras para sa'yo. Hindi yung may oras lang sa'yo, yung taong gumagawa ng oras para sa'yo. Yung naghahanap ng mga dahilan para makasama ka. Yung mga tanong na, uy, may gagawin ka ba bukas? Kung wala, tara, kape naman tayo. Mga ganon. Uy, may nakita ako sa TikTok na magandang magandang kainan. Baka naman pwedeng puntahan natin yun, mukhang masarap kasi eh. Uy, di ba hilig mo yung bandang to? Baka naman gusto mong sumama kasi malapit lang to sa amin. Uy, gusto mong huminga kasi wala lang, crush lang kita. Boom! Ang lande. Joke lang. Ayan yung tipong mga magagandang signs na nakakagusto na rin siya sa'yo kasi alam niyo yun, tinatanong niya kung gusto mong umalis. Kung walang interest sa'yo in the first place, bakit kanya tatanungin, diba? Hindi pwedeng manggaling yung tanong na yun out of nowhere. Kumbaga, meron siyang intensyon na makilala ka pa. Dito madedevelop yung mga landian moments. Dito nyo malalaman yung mga interest nyo sa isa't isa, yung mga kwento nyo sa past nyo, ano mga paborito nyo, etc. Mga ganun. So, ayun, dapat doon pa lang nalalaman mo na yung pangalawa na nag-uumpisa na siyang makinig sa'yo. Kapag interesado kasi sa iyo isang tao, nag-uumpisa na silang magkaroon ng curiosity, Nax, sa mga bagay na gusto mo, mga bagay na kinakagalit mo, mga bagay na gusto mo palaging gawin. Mga ganon. Tsaka syempre, ang maganda sa first date nyo, tanungin mo agad ano yung religion. De joke lang. Kasi marami akong kaibigan na dehado sa ganyan. Yung parang akala nila okay sa umpisa, then biglang, uy, conflict pala. Ako din mismo. Yung dati ko, ganun din. Tapos, doon din kami nagkakilala ng aking girlfriend ngayon na yung past din niya ay iba rin ang religion sa kanya. So, nakakatawa. Kasi, sobrang parang naka-mirror yung nangyari sa amin. Wala akong binabanggit ng mga religion dito. Kumbaga kayo na yung bahalang mag-isip kung ano-ano yung mga religion na yun. Pero masyado siyang sensitive topic, so iiwas tayo doon. Pero yun nga, pwede mo agad itanong yun. Ano lang yan, parang kumbaga based from experience na payo. Tapos kapag interesado talaga siya sa'yo, maghanda ka na sa sarili mo na sumagot ng maraming tanong. Kasi ang taong interesado, maraming tanong yan para lang din mag-flow yung conversation yung dalawa. Siyempre hindi naman ito yung first time yung pag-uusap. Kumbaga nag-uusap na kayo dati pa. Tapos pag umaalis kayo nagkakaroon ng mga conversations na binibring up niya yung mga small details or naaalala niya yung mga sinabi mo dati. So ibig sabihin no, nagpipay attention talaga siya sa'yo kapag nakikinig. Kunwari umalis kayo, nadaanan niyo yung restaurant na ayaw mo. Yung tipong sasabihin niya na, uy diba ayaw mo sa restaurant na yan kasi amoy map? Kayo bang nakikinig ngayon? Pag sinabing amoy map, ano yung restaurant or fast food chain na naiisip niyong amoy map? Sikreto na lang natin yun. Pangatlo, kapag pinadadali niya yung buhay mo. Hindi ito yung pinapamadaling matitigok ka, hindi ito yun. Ito yung mag-e-effort siya sa'yo kahit ano pang klaseng task yan. Yung effort kong effort talaga. Hindi yung effort dahil convenient. Yung talagang out of their way talaga. Na parang no excuses. Pupuntahan ka nila kahit anong mangyari. Pwedeng ihatid ka sa bahay nyo, sunduin ka sa bahay nyo. O kaya naman kapag mag-grocery ka, sasamahan ka niya kahit tagabuhat man lang ng gamit. Yung mga simpleng ganong bagay.
Kung writer ka naman, pwedeng i-offer niyang basahin yung script mo. Tapos tulungan ka niya kung saan ka nagkulang sa mga plot, ganyan-ganyan. Kumbaga yung mga bagay na pwede mong ipagawa sa ibang tao, pwede niyang gawin para sa'yo. Yun nga, kasi nga gusto niya mapadali yung buhay mo na parang ginhawa siya. Siya ang simbolo ng ginhawa kapag nakikita mo siya. Yung tipong makita mo lang siya, sobrang gaan na agad ang pakiramdam mo. Alam mong may something na i-offer agad siya sa'yo kahit na hindi mo pa sinasabi. So parang alam mo na yung task na gagawin mo, hindi ka mag-isa kasi alam mong may kasama ka na gawin yan. Pang-apat natin ay yung naalala niya lahat ng mga important na mga dates sa buhay mo. Especially yung birthday mo and yung birthday ng mga espesyal na tao sa buhay mo. Pati nga siguro yung petsa kung anong araw kayo nagkita, maaalala niya yun. Yun din kasi yung way nila para ma-surprise ka nila, ganyan. Kaya inaalala nila talaga yung mga special dates. Tsaka yung mga nasa paligid mo, syempre, possible na araw yon na pwede ka magpasama sa kanya. Kaya siguro inaalala niya. Kasi lahat naman ng tao kapag gusto mo talaga, gumagawa ka ng way para makasama ka lang niya talaga. So, sa tingin ko, isa yun talagang factor. Kumbaga sa kanta ni Nadine, para-paraan lang talaga yan. Panglima, medyo nagiging touchy siya. Hindi naman yung touchy na haras, pangmamanyak, hindi yung ganun. Yung tipong kapag kakain kayo sa restaurant, kapag inaalis niya yung upuan, yung medyo inaalalayan ka pa niya, kapag lalabas kayo ng sasakyan, bubuksan ka ng pintuan, ganyan. Tapos tutulungan niya yung kamay mo para makaangat ka, ganyan. Tapos kapag pinapauna ka niya, minsan, yung nakaalalay lang siya sa likod mo. Ito yung face na medyo super okay na kayo. Yung tipong naghihintay na lang kayo ng date para sa isa't isa. Kumbaga ang pangit naman kung ganito na agad siya sa umpisa pa lang. First date nyo, ganito na agad. Tapos kapag nagsasalita ka, as in nakatingin lang siya sa mga mata mo. Wala siyang ibang tinitignan, wala siyang ibang ginagawa, kundi ikaw lang. So, yun, isa pa yun sa mga senyales na talagang he or she is into you talaga. Yung mga simple gestures nga lang na kunwari nasa sidewalk kayo, dun siya sa kung lalaki ka, pinapapwesto mo siya dun sa mas safe. Tipong inaalalayan mo siya para makarating siya dun sa part na yun. Sa babae kasi madali maging clingy, lalo na kung interesado sila sa tao. I mean sa lalaki kasi gusto rin naman talaga ng boys yung ganun, yung mga clingy na mga babae, yung as in yung mga physical touch na ganyan, sobrang na-appreciate nila or namin. Ako gusto ko rin yung ganun. Siguro yung mga kapag may topics na kayo na pinagpupuyatan, tapos parang kapag 3 AM thoughts na kayong dalawa, kumbaga napag-uusapan nyo na yung mga past relationships nyo, yung mga past traumas nyo, ano yung nangyari talaga, bakit single pa rin kayong ngayon, yung mga ganyan. Kumbaga binibigyan mo na sila ng idea kung sakaling magiging mag-partner kayong dalawa. Tapos minsan, out of character yung mga jokes niya. Parang nag-e-effort siyang magkaroon ng sense of humor, pero wala talaga. I mean, alam mo yun, minsan dun ka mas matatawa na kapag gumagawa siya ng effort na alam niyang kahit corny, basta maibanat niya sa'yo or mai-joke niya sa'yo, gagawin niya. Siyempre, panghuli, yung parang best foot forward sila palagi. Mararamdaman mo naman yun na parang minsan too good to be true, pero wala, part talaga yun I mean, nangyayari talaga yung parang gagawin niya lahat ng best niya para lang makuha yung attention mo. Ako dati, parang yun nga, medyo nagigilty din ako, pero dati todo bihis ako pag nakikita kami ng love ko. Pero dahil naging komportable na kami sa isa't isa, may times na hindi na ako nakapagbihis na parang kung ano na lang yung bihis ko sa araw na yun, ayun na. Hindi katulad dati na pag makikita kami, hindi pwedeng hindi Uniqlo yung suot ko kasi yun lang yung matitino kong damit. So ayun, andito na naman tayo sa dulo at salamat at umabot ka dito. Hindi ako magsasawang magpasalamat tulad ng palagi ko sinasabi sa mga past podcast ko kasi sobrang na-appreciate ko yung interactions natin sa social media din. Nakakatuwa yung mga taong bibigay talaga ng mga suggestions, mga nagsasend ng message sa akin na nagustuhan nila yung episode. Sana kayo rin, yung mga first time mapapakinggan tong podcast, sana magbigay din kayo ng mga suggestions, magkwento kayo sa akin, pag-usapan natin yan para naman, yun, may mga content tayo na, alam mo yun, balik sa mga fans na nakikinig ng programang ito. Salamat din sa lahat ng nasa Podcast. Yan, sila Len, sila Bundi na sobrang nagtitiwala sa akin.
Gusto ko lang kunin yung opportunity na to para magpasalamat kasi sobrang overwhelmed ako sa suporta. Kaya ito ako ngayon, ginagawa ko rin best ko para magtuloy-tuloy itong ating podcast. So ayun, salamat at sali kayo sa The Bucket List Podcast Community. Sa group natin yan sa Facebook at yung page naman natin ay The Bucket List Podcast. Thank you rin syempre sa aking love na si Therese na laging nagpupush sa akin gumawa at mag-brainstorm sa mga topics dito sa podcast natin. So ayun, sobrang ko na-appreciate yung love. Thank you. Pag napakinggan mo to, sana napangiti kita. Bye-bye. Love you. Bye all. Goodbye.